Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by SMNI News Online. Pahayag ito ni Professor Froilan Calilong ng University of the East, isang political science professor ito, political scientist. Kine-question niya si Erwin Tulfo na nagsabing mag-move on na tayo, mag-move on na tayo sa flood control. Kaya ang tanong is, how can you move on sa isang bagay na hindi pa nabibigyan ng hustisya? Kaya, kikita mo talaga itong gusto nilang mangyari na kalimutan na natin ang flood control. No way. Okay? So, ito, pakinggan natin. Us to move on? Is it because he is part of it? We need to really be very vigilant about this. Yung sinasabi ni Erwin Tulfo na move on na tayo sa flood control, I don't know what kind of logic is behind that statement. No? When you say move on na tayo sa flood control, how could you move on something na hindi naman na-resolve? How could you move on something na hindi naman talaga nabigyan ng hustisya in the first place? Are you trying to tell us to move on? Is it because he is part of it? His name has been dragged into it? Is that the reason? Kasi kung ganon, you're just dispelling this, you're just dispelling the allegations, but without coming up with a concrete manifestation of your sabihin natin, nung kawalan mo ng guilt or kawalan mo ng involvement. Diba? Kumaga binabrush aside mo lang siya pero hindi nagkakaroon ng conclusion. So we cannot, kumaga sa isang relationship, diba? Hindi tayo pwede magkaroon ng closure kung hindi natin naintindihan ang punot dulo, diba? Bakit tayo nagkahiwalay, diba? So ganun din, paano tayo mag-move on kung hindi natin naintindihan ano ba talaga ang nangyari dito sa pera ng taong bayan? And then you're telling us to move on to other issues when in fact this is a very big issue that deserves public explanation. So these things, kinakailangan yung vigilance natin. Hindi tayo po pwedeng mawala ng gana, hindi tayo pwedeng panghinaan because yun ang gusto nila. Okay, yun ang gusto nitong mga dark forces na to, na mawala na tayo ng gana para patuloy nilang magagawa yung kanilang mga pinagagagawa sa ating lipunan, sa ating kapanambayan at patuloy silang magpapasasa dito kapag wala ng interes ng taong bayan. Yes, I understand nakakapagod. Yes, I understand nakakadismaya. No, pero pwede tayo magpahinga siguro pansamantala pero after that laban ulit because this fight is not just for ourselves, not just for our family but for the future generations of Filipinos. Pero if you're going to allow these people, lalong-lalo na itong mga moralista na akala mo matitino, akala mo magagandang magsalita sa harap ng publiko pero sa likod nito may mga tinatagong malalaking bako talaga. Yun po yung nakakalungkot na po sila yung magpapatakbo ng ating bayan. Wow. We need to read. Galing, ano? Gusto nila ilihis ang atensyon ng taong bayan sa flood control investigation. Ngayon, nasingitan ng, although very unfortunate ito, yung Tacloban City shooting. Yeah, iimbestigahan, that's good. Sa July 1, simulan ng Senado ang investigasyon in aid of legislation at sana ma-amend yung batas ni Pangilinan. So, okay lang yun. So, medyo makakalimutan kasi nakasentro tayo sa tragic shooting na yan. So, after matapos yung investigasyon sa Tacloban shooting, yan na, magsisimula na ang impeachment trial ni VP Sara. Magiging mainit na issue rin yan. I think July 6 magsimula. So most likely, baka makalimutan na ito. Kaya lang, tayong taong bayan, tayo yung may-ari ng pera. Huwag natin itong kalimutan. Nang dahil dito, yan, nakakulong si Senator Jinggoy. Huwag nating hayaang masayang yung sakripisyo ni Senator Bato, Senator Jinggoy,
malaking sakripisyo nila. Kaya let's keep on yung pag-iingay, flood control. Ayaw na nilang imbestigahan ngayon, so be it. Kaya lang, malapit na po ang 2028. Kaya magtulungan po tayo, mga kapwa ko DDS. Suportahan natin ang ating minamahal na BP Sara Duterte. Kasi pag 2028 at sa awa ng Diyos siya ang maupong presidente, that's the time. Full-time investigation. Kaya sa mga nagnanais na takpan ang isyu na ito, nagkakamali kayo. Yes? Pwedeng magpahinga sandali. Mga Brave 18 Marines. Kapit lang, mga kapatid. By the way, update lang sa Brave 18 Marines. Mayroon na tayong as of now na ipon na 75,000 pesos. Ipapadala natin ulit few days from now. Ang unang napadala natin is 250,000 nang naipadala sa kanila. 2 beses na tayong nagpadala ng 125,000 pesos. So ngayon, 75,000 na naman ang naipon. So, salamat sa mga nagpapadala. May nagpapadala ng malaki, may nagpapadala ng maliit. Alam nyo, tig 5 pesos, 10, 15, 20, 50, mga ganun lang. Kaya lang, sa dami ninyong nagpapadala na ipon, kaya ito na. More than 300,000 na ang naibigay ninyo. Salamat. So sa mga gustong magpadala, ito po yung GCash 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ivan Henry ang pangalan. Echo Victor Alpha November, yan ang Ivan. So, flood control, move on, no way. Patuloy kami, mga taong bayan na mag-ingay. Hindi yan kakalimutan. Ngayon, Gatsalian majority black. Ayaw na nilang utingkayin, sige lang. May araw din yan pagdating ng 2028. Pagpapatuloy ang investigasyon para malaman sino yung mastermind at mapanagot. Magdusa, magkaroon ng hustisya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng, libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na natin sa natagaan na Mugero, so mag-atop na din siya karon. So mga buslot na gyud. So gipag-isplastipan lang gani ang uban. So mo na ni ang yero nga among gihatag. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga buslot na nga ilang atop ganina. So maayo na gid nga tan-awon. Maingod ko sa tanan. Ako dako kaayo ko pasalamat unang-una, ako pasalamat sa Ginoo nga dunay tawo nga instrumento nga iyang gihimo nga isip ako usa nga nagkinahanglan iya kong natabangan og ako manghinaot nga daghan pang mga sama nako nga nagkinahanglan nga mahatagan gihapon. Daghang salamat. So pila na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga buslot na? Almost 11 years. 11 years. Sa nga naman sa 11 years wala gid ka nakapuli og atop para lang unta mapulian. Tungod sa kalisod nga ang pagkaon ra gyud mo ay among
Afford. nga Mm. mo'y among masiguro gyud nga bisan og nagkabuslot ng ang among atop na dili gyud na mapulihan tungod kay pagkaon man gyud ang among ma-priority. So salamat kaayo.